kaya't mo Dayaw di Apo. Oh, hallelujah. Wa, nagyaman tayo kakabsat. Iti dahil manin nga bigat. Ada tayo nga na salunat. Napigsa nga umay manin ang dayaw kini Apo Diyos. Hallelujah. Alam mo kabsat, tumagdar kayo mampay tumapantay mampay agkan kanta. Sakbay nga ibagak nagiti maaramat. Oh, hallelujah. Kanta hindi man dati kanta nga kuna na nga The Love of Jesus. Oh, hallelujah. With action. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Higher, higher than the mountains, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Paminsan pa, the love of Jesus, the love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful life. Higher, higher than the mountains, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Hallelujah. Madaydayaw tinalan ti Apo. Oh, madaydayaw ka Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Laban ng kapsat, ibang nga rodi iti maaramat. Itinto man umay manging dalan ti first prayer ninto Brother Mando. Tapos itinto mangidalan ti himno kapsat. Ninto ang ti hubin. Tapos ti Sunday school teacher tayo. Sunday school. Ay, Mr. Kapli, ti Sunday school. Laban kanta sa di kanta nga pagaya tayo nga kanta ng Ilocano nga umayak ken ka nga si Papa kong baba. Umayak ken ka si Papa kong baba. Tengken mo maabot araraw mo. Suki manen ken dalusan ako ba. Napategan darang manupot mo. Mabuti pa Brother Mando, umayakin ka lang si Papa kong babae. Umayakin. Bueno, mamamigay ng saktuan. Ida ito'y among aldaw. Ida dayaw na ka. Ato'y kami tamaming saktuan. Kapulkin ka apo. Ida dayaw na kamanen. Ida ito'y aldaw. Amami manak. Agyaman kami, mamaming saktuan. Intid mo apo kada kami apo nga balay. Tapos di kasta mamaming saktuan. Nung may da kamanen itanok. Kinidayaw ko ida ito'y aldaw. Apo, sakbay gali apo nga imtuloy ko apo. Tigdawan ken ka apo. Dawalik gali apo nga dalusan na kami tapos may kari kami ken ka apo. Nga mangitalek apo.
Apo, yaramit mi itireteng hanggang. Buwan na mami nga santuan, di mo na Apo nga dawat mi ken ka itireteng hanggang. Dinasyon mi nga Pilipinas ang mami nga santuan. Apo dawaten mi kadi Apo nga bendisyon na Apo dinasyon mi nga Pilipinas. Kang runat na kadi ang mami nga santuan. Dagiti mangida ulo kada kami itireteng Apo nga nasyon nga Pilipinas. Manipod Apo iti presidente aging gana Apo kadi iti babaen na Apo. Tit mo kadi kadakwada Apo iti na espirituan nga panpanunot amami nga santuan. Tapno di kasta amami nga santuan maramid da Apo rin iti pagrepingan da iti nasyon mi nga Pilipinas. When amami nga santuan uray pa idigiti at hadipen mo Apo. Ngayon saan mo na Apo iti entero nga church iti na ito nga lubong. Dagiti mangiwarwaragawag ka digiti sao mamaming santuan bensyon am kadi agitoy nga adipet mo. Tulungam kadi maming santuan dagiti panangibagada ka digiti sao deso ngamin Apo ting kasapulan mi Apo nga digiti sao ket may panayag iti entero Apo nga lubong. Ket bensyon am maro di suda amami aman nakabalik. Kastamit Apo nga digiti amin nga tattao Apo entero nga lubong. Kadagupan mi Apo nga membro iti daytoy Apo nga lugar bensonam ang aming santuan. When digitawan pay kada kami Apo nga kapsat tulong kami da kadi ang aming santuan. Disnayem kadi isuda tapno di kastag may maysa kami Apo nga magidaydayaw ken ka iti daytoy nga daw. Yaman kami aming santuan tulungan na kami nga rod Apo magdayaw ken nagserbi ken ka iti daytoy nga daw. Bakutin na kami kadi Apo di may sangayat. Dapat di kastarig iti pagayatan ni Silang Apo iti maramit iti yung daw. Tulungan na kami. Ken magyaman kami. Kalawen, kupam amin nga panangitang tanok kit panangidayaw. Ket dagiti dawaten mi tinagan niya ako. Amen. Madaydayaw na kakapsat. God is good. All the time. All Praise. and praise. all the time. All the God. time. God is good. Hallelujah. Amen. Kakapsat. Step ko na nga kantay ni himno. Ken kanta tayo ijay page 9. At dapan nakabalin ti dara. Pudno kakabsat nga Amen. dapan nakabalin ti dara ni Apo Jesus. Hallelujah. Praise. Praise. Oh, hallelujah. Ayat
Sarunod tayo kakatsat jay 124 agsaw kawa. Asinot mapatay paranya. Asinot
Amen. Tukote kakabsat. Nagiti anak ni Apo, nga excited ngagdengag ti sasaw ni Apo, kuna naman ti praise the Lord. Amen. Maragsakan ti kakabsat, nga i-welcome. Ti may nga di pa ni Apo nga iso ti share ita nga gondaway. Thank you kakabsat, dada at tatakan niya tayo. Mamatinak nga dito ihatid da nga sasaw ni Apo kakabsat kat makaitad manen. Iti piksa, iti na espirituan nga panagbiag tayo. Dawatek nga rod kakabsat, palakpakan tayo ti Apo ni Sister Kathleen Lara nga. Iso ti mausar nga iti Sunday School tayo kakabsat. Amen. Amen. Praise the Lord. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat kat kablawan kayo iti napatag nga nagan po tayo nga Jesus. Iso nga rason no apay nga imay tayo dito nga pagdaydayawan. Amen. And iso na ti rason na apay nga at the purpose tayo iti panag paggising natin sa umaga aji pa na riniing na tayo na Apo Diyos. Amen. Iso nga nakaimimbag ni Apo Diyos iti bibiyag tayo kasi inikan na tayo man iso na iti another nga bigat nga makita iti napintas nga pinarswana atoy lubong. Amen. Makita tayo dagiti anak tayo, makita tayo dagiti family tayo. And gapo dayta nga inubra ni Apo Diyos kanya tayo ket karapat dapat iso na nga idayaw tayo. Iso nga imay tayo tata dito. Amen. Praise God. Kat, I praise the Lord dahil binigyan niya ako ngayon ng privilege to share His Word dito sa TFI Apayao. And I'm so grateful dahil kahit isang Sunday lang po kami dito na nakapag-attend ngayon. It's a great privilege na pinapunta pa rin kami ng Panginoon ngayong araw. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung the truth of having faith in Christ Jesus. Amen. Ano ba yung katotohanan ng pagkakaroon natin ng pananampalataya kay Jesus Christ sa ating buhay? Sabi niya sa Hebrews 11 verse 1, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. Amen. Ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ ay kahit hindi mo nakikita ngayon na may Jesus in heaven, ay naniniwala ka sa heart mo. Amen, ganun yung faith. Kahit di mo nakikita ngayon na masosolusyonan yung problema mo, ay naniniwala ka na masosolusyonan. Yun ang faith. Amen. So, before tayo magpatuloy, let us pray. Our Heavenly Father, Lord, we praise you, we glorify your name in the name of Jesus Christ. You are good God, you are faithful God, you are the King of Kings and Lord of Lords. You are the God who never leave us nor forsake us. You are Yahweh, you are the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, you are the I am. Lord God, Jesus, you are the bread of life, you are the good shepherd. And thank you, Panginoon, sa oras na ito na binigay mo sa amin. Patuloy mo po kami, O God, na pagpalain sa oras na ito, Panginoon, sa aming gagawin na ito, Lord God, to worship you in spirit and in truth. And yung mga puso namin, O God, na purify our heart, O God, make our clean heart. And ano man, Panginoon, yung balakid na nakikita mo sa aming mga puso, Panginoon, ay linisan mo po ito, O God. Pakawanan na kami, Apo Diyos, iti amin, O God, nga nagkurkurangan mi kanyam, Lord God. And we invite your Holy Spirit, Lord God, to move, Lord God, sa oras na ito. Let your mouth, O God, be my mouth, Panginoon. Let your lips, O God, be my lips, O God, sa oras na ito. At ikaw lang, O God, ang mahayag
ikaw lang, Panginoon, ang mag-glorify. In Jesus' name we pray, amen. Amen, praise God. Faith in Jesus, pananampalataya kay Jesus Christ. Ito ay complete or total reliance upon Him for salvation. And fully trust that He is who claims to be. Amen. Scripture depicts faith as a confident assurance and conviction focused on God's promises. Sa Tagalog, ito ay ganap na pagtitiwala sa Kanya para sa kaligtasan at buong pananalig na siya nga ang sinasabi niyang siya or ang sinasabi ng Word of God na simula pa sa Old Testament na I am who I am. Bakit si Jesus din ay siya din yung I am who I am? Ipinapakita ng kasulatan ang pananampalataya bilang tiyak na katiyakan at paniniwala na nakatuon sa mga pangako ng Diyos. Amen. Si Jesus, mga kapatid, ay siya, di ba dun sa Exodus chapter 3 verse 14, sabi ni Moses kay God the Father, sabi niya doon ay, paraphrasing, ano ang sasabihin ko sa mga children of Israel kung tatanungin nila kung ano ang pangalan mo? Sabi ni Moses sa kanila. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanila, I am who I am. And makikita natin dito sa New Testament na claim ni Jesus. Claim ni Jesus yung I am who I am. Eh di ba sa mga Pharisees, kaya nila yung si Jesus ay iba yung pag-react nila. Bakit niya claim na siya yung I am who I am ang I am who I am ay pertains lang or tumutukoy lang sa God. So, si Jesus Christ, claim niya na siya ay God sa pagsasabi niya na I am who I am. Makikita natin dito sa John 6 verse 35, I am the bread of life. Diba may I am doon? Sabi niya, ako ay ang tinapay ng buhay. So it means, kapag siya yung tinapay ng buhay, kapag kakainin mo siya, hindi ka na magugutom. Spiritually speaking, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay namatay siya sa cross ng Calvary, di ba yung katawan niya namatay, and anyone na tatanggap sa kanya, yun, the bread of life, siya ay the bread of life. Anyone na tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na after dito sa mundong ito, lahat tayo ay mamatay, di ba? Sabi nga niya doon sa Word of God, na sabi niya na, if I'm not mistaken, na 70s. Yung ganun may nakalagay doon na yung mga 70s, ganyan, mamamatay na sila, ganun. And ang prinamis ni Jesus sa atin ay kung tatanggapin natin siya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ganun ba yun kadali, mga kapatid, na naniwala naman ako kay Jesus? Yung pagdaway mo lang sabihin na, tanungin mo yung mga tao, naniwala ka kay Jesus? Oo, naniwala ako, di ba ganun sila? Pero paano mo talaga masasabi, ano ba talaga ang katotohanan ng pagkakaroon ng true faith in Christ Jesus? Amen. Ang pagkakaroon ng true faith in Christ Jesus ay ang Greek word ng faith or pananampalataya, pamati, pistis, sabi niya, means trust, pagtitiwala sa Kanya, believe, and reliance on God. Often understood as a divine persuasion or yung pagdepend mo sa Kanya na siya talaga yung source ng kaligtasan mo at wala nang iba than human belief, sabi niya. Conviction and trust in God's promises, a gift from God. Ang pagtitiwala kay Lord and ang pagtanggap sa Kanya as our personal Lord and Savior, ito yung tatanggapin mo si Jesus Christ as Lord and Savior, na yun ay
iyon ay total reliance mo sa Kanya. Hindi dahil sa mga mabubuti mong ginawa. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, enough na yun para maligtas ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Though yung ano natin, good works natin, yun ang evidence na talaga si Jesus Christ ay tinanggap natin. Amen. Pero yung pagkakaroon ng salvation or kaligtasan, wano, panakaisalakan kat aji, panagtanggap mo kini Jesus Christ, tanggap ang iso na nga Lord and Savior, tibiyag mo, mamati ka nga iso na kat God, God in the flesh. Mamati ka dapat nga, iso na kat, imay dito ilubong kasi, di ba? Ado ti tatao nga handa nga mamati nga imay iso na dito ilubong. Tapos, natay iso na, then after 3 days, bimangon, kat nabiyag. So, ganun ang salvation, mga kapatid, na kailangan na pag ang tunay na pananampalataya kay Jesus Christ ng faith ay naniniwala tayo na ay naligtas tayo dahil sa Kanya. Yung ginawa niya sa cross of Calvary, yung finish work niya, doon ay enough na para tayo ay maligtas. And yung mga ginagawa natin na mga kabutihan, like itong pupunta tayo dito sa sa church, pakikipag-fellowship natin sa mga other believers, and yung pag-pray natin sa araw-araw ng ating buhay, pag-pray mo sa mga kapwa mo ganon, ito ay evidence na ikaw ay naligtas ng Panginoon. Amen? Makikita yon sa ating mga buhay. So, ang faith in Jesus begins with understanding that He is God, the Son, the Messiah, foretold by prophets, who reconciles humanity to God by His atoning sacrifice. Amen. Kapag nagkaroon tayo ng faith in Jesus, ay nagsisimula ito, mga kapatid, sa pag-unawa natin na He is God the Son. Kasi 'di ba hindi lahat. Ito yung doctrine ng ng Christian na kailangan natin na malaman kasi hindi lahat ay naniniwala na si Jesus Christ ay God, 'di ba? Pero ang sabi ng Word of God nga na He is God. Hindi nakalagay na God doon pero pliname niya kasi na He is the I am. Kaya yun yung isang doctrine natin na kailangan na hindi natin ikahiya na naniwala tayo kay Lord Jesus na He is God. The Messiah. Kasi yung Messiah, yung sa mga Israelites, ang Messiah sa kanila ay yung king or politician leader, mataas na position. Yun yung pinaniniwalaan ng mga Israelites hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mga kapatid, naniniwala pa rin sila, hinihintay nila yung Messiah na magbabalik sa bansang Israel. Yung mga paniniwala ng mga Jewish people. And ang Messiah ay naniniwala sila na ito ay great king, leader, mataas na posisyon. Ganon ang paniniwala ng mga children of Israel. And si Jesus pala yun ang the Messiah na hinihintay nila na pumunta na pala dito sa lupa. And makikita natin sa Isaiah chapter 53, yung about kay Jesus doon na suffering Savior. He was crushed for our iniquity, ganon yung paraphrasing, yung mga nandun na dahil sa pagkamatay niya sa cross ng Calvary, yung mga sapsaplit na panang pagparigat da kanya nakat so ajay iti makunana DJ nga chapter diyan ti Isaiah chapter 53 nga the suffering Savior. Kasi gapo kanya nakakabsat dagiti saksakit tayo ket maagasan. Amen. Pati spiritual life tayo no anyaman dagiti emotional problems tayo, di ba? No, dumakot han tayong maiwasan nga ag-worry tayo, di ba? Nga madanagan tayo no anyaman ti sumaruno nga ubraan tayo no bigatan api kaso iti nangyari.
Pero ni Jesus Christ, inala na amin digji nga worry. Iso nga, aji, worry tayo, itad tayo lang kini Jesus Christ. Iso nga, da tayo kakabsat kat han tayo nga agbibiyag nga adati pamati na nga kasang kumaumay ka dito church, ura at the problema, hanga naka-base, aji faith mo kini Jesus Christ kat hanga naka-base iti situation ti biyag mo. No, aji situation iti financial status mo, iti emotional mo, hanga naka-base no, sino ka? But aji faith mo kini Jesus Christ ka naka-base no sino iso na. Amen. Nga iso na kat kaya na nga ubraan dagiti impossible kanya tayo. Amen. Praise God. Iji Old Testament prophecies, di ba, iso aji na-prophecy di Old Testament kakabsat nga isunakot Messiah. Iso Micah 5 verse 2. Micah 5 verse 2. Sabi niya dito, sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. So, iji pa lang Old Testament, mga kapatid kat na i-prophesy nga aji Messiah kat ang manggaling iti bansang Israel and iso aji nga rod iti urayan da nga mangisalakan kenyada. Tapos the early Christian writings reflect eyewitnesses' testimonies of his life, ministry, miracles, crucifixion, and resurrection. Di ba ado dagiti naka-experience iti nga eyewitness nga ni Jesus talaga kat may iso na dito'y mundo nga nagbalin iso na nga tao nga kasang kanya tayo. Tapos idi iso na nga nagpakita iso na kadagijay 500 ba dagijay nga tatao nga nagpakitaan ni Jesus. Iso nagpakita iso eyewitnesses na dagijay nga imay talaga iso na ditoy lubong. Tapno iti kasakat agkaroon tayo iti unity tapno dayjin agiji kasi di ba ni Adam ken ni Eva ket nagkasala iso da tapos naman na tayo dagijay nga kasalanan da. Iso nga nagbalin tayo nga makasalanan. Iso nga kita mapansin nyo kakabsat nga di ba ko nadango kakat genetics dagita. Kas lang dagiti adati saksakit na. Ngano genti puon nyo kumaka adati high blood na. Tapos mamana da kano aji gamin mamang nakat high blood idi. Iso nga namanam namutan aji adati high blood na tapos diabetic namana na. Pero di ba ji lifestyle tayo nga pwede tayo nga ngahan dapat nga mamano dayjay babaan ti pa nag-control tayo, di ba? Amen. Kasi di mat lang agkaroon tayo ti self-control. Kasi maman-mana talaga dagita pati dagiti kasalanan nga for example dagiti basbasol iti parents fourth generation nuhang ka nga nagpamatikin ni Jesus Christ iti genuine faith mamanam dagijay pero no agkaroon ka iti true faith kini Jesus ket makat dayjay nga curse. Amen. Kanhang naka-base tayo dagijay kasi atoy nga min flesh tayo kakabsat ket makasalanan ngamno aji tinanggap tayo ni Jesus Christ iti biag tayo ket maputol aji nga curse. Amen. So praise God kasi imay ni Jesus Christ dito ay adda iti hope tayo nga iso na ket kaya na amin nga baguhon amin nga dagiti nga curse agbalin nga blessing. Amen. Amen.
So ado dagiti writings nga pakakitaan kakabsat nga imay ni Jesus Christ dito'y lubong. Pati dagiti Muslim, di ba, naniniwala din mga Muslim na pumunta si Jesus dito, pero as a prophet. Tapos, pati sa mga ibang religion, naniniwala sila na pumunta si Jesus dito sa mundong ito. By faith, kakabsat, we believe that the entire universe was created by God. Amen. Gapo iti pamati, kakabsat. Gapo iti pamati, naniniwala tayo nga lahat ng may buhay dito sa mundo, the sea and the land, the heavens and the earth, the skies, the stars, ay create ng Panginoon. Amen. Ito ang faith. At di ba yung for example, yung sa Japan, di ba, hindi mo naman nakikita yung Japan, America. Pero naniniwala ka na may America dahil nakikita mo sa Google, ganun, di ba? Nakikita mo yon. Pero yung paniniwala mo kay Jesus, wala talaga. Hindi mo siya nakikita ng personal. At least yung mga sa ibang bansa nakikita mo yan sa mga sa pag-search mo makikita mo talaga. Pero si Jesus, yung mga hindi nakikita na mga demonic spirit, hindi mo talaga sila nakikita. Yung si Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit, di mo sila nakikita, pero nararamdaman mo sila. Yun yung pagkakaroon ng faith. Hindi mo nakikita ngayon, pero naniniwala ka na na pupunta si Jesus Christ dito ulit sa lupa para maghari siya. Hindi dahil sa hindi na dahil sa mga yung isave na niya yung mga makasalanan, but para mag-judge na siya. Kasi nasave na tayo ngayon eh. So pagdating ni Jesus Christ, wala nang chance. So ngayon na yung chance natin para magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Makikita natin mga kapatid sa Bible, sa Old Testament, na by faith, Abel brought a more acceptable offering to God than Cain. By faith, si Abel ay inoffer niya yung offering na nakaka-glorify kay God. Yun yung pagkakaroon niya ng true faith. Kasi kung wala siyang true faith, hindi mag-glorify ang Panginoon sa kanyang ginawa. Amen. And by faith din si Enoch was taken up to heaven without dying. Sabi ko nga, gusto ko rin yung ganito, Lord, yung parang hindi ka na mamamatay na taken up ka na lang sa heaven. Grabe yung faith niya. Grabe yung faith ni Enoch. And it is impossible to please God without faith. Kapag wala tayong pananampalataya, ay imposible mga kapatid talaga na ma-please ang Panginoon sa atin. So kailangan natin yung faith in Christ Jesus na yung faith na yun ay galing din kay Lord, hindi galing sa atin. Kasi yung faith na yun ay nandito sa heart natin. Amen? Nandito si Jesus kasi sa heart natin. And by faith, Noah built a large boat to save his family. Dahil din sa paniniwala ni Noah ay nag-create siya ng malaking boat. Tapos na-save yung family niya. By faith din yun mga kapatid. Kaya kahit walang naniniwala sa atin, kapag mag-share tayo ng gospel, kahit anong sabihin nila, pa rin, magpatuloy tayo at mag-stand tayo sa faith natin kasi hindi natin alam yung gagawin ng Panginoon. By faith, madaming mga kaluluwa na maliligtas. Amen.
And kahit dito sa TFI Apayao, kahit wala pa tayong ngayon, church building, ito yung faith, by faith tayo, na gagawin ni Lord yung church. Wala man tayo ngayon yung budget na magpapagawa yung church na yun. Ayun yung sinasabi na by faith talaga. Na maniniwala tayo na gagawin ng Panginoon yun. Hindi natin nakikita, di ba? Pero by faith gagawin ng Panginoon. And it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and to go to another land that God would give him as inheritance. Sabi niya sa dito. Sa verse 8 ng Hebrews 11. So, by faith, si Abraham din ay nag-obey kay God. So, ang pag-obey natin sa Panginoon ay yung pagpupunta natin dito, nakikita ni Lord yung mga heart natin. Kahit pagod kayo, alam ko pagod kayo na galing sa mga biyahe, sa araw-araw na paghanap buhay. Pero dahil sa faith ninyo, pumunta kayo dito. Amen. And dahil sa faith nyo, si Lord ay ibe-bless kayo. Amen. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang pagkakaroon mga kapatid ng true faith ay magpro-produce ng transformation sa buhay natin. Kasi dati yung mabilis tayong mainis, di ba? Mabilis tayong magalit. Mabilis tayong magreklamo. Mabilis tayo yung nagchichismis tayo, mga ganon. Pero ang faith, pag may true faith ka, magkakaroon ka ng true transformation sa buhay mo. Makikita, hindi lang sa'yo yun na mararanasan mo. Pati yung mga kapatid mo, makikita nila yun sa'yo. Mga kapatid mo, yung asawa mo, makikita niya yan. Yung number 1 dapat na makakita dapat ay yung asawa mo. Kasi kung tapos the way ka na magsalita, paano mo siya i-treat? Yun, makikita talaga yun na may totoong genuine faith ka. I mean, may totoo or genuine faith ka. Kasi magproduce ito ng transformation na yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Di ba ang hirap nun kung wala yung faith ni Jesus na nailagay sa mga heart natin? Mahirap talaga natin yun gawin. Kaya kaya tayo ay nag-ask lagi ng forgiveness kay Lord sa araw-araw ng ating buhay kasi minsan parang hindi mo namamalayan na nainis ka na naman. So agad-agad ka na mag-ask kay Lord ng forgiveness na magkaroon tayo ng ng repentance. So punta tayo dito sa repentance. Na yung the Word of God distinguishes between casual acknowledgement of God's existence and a life-changing trust in Christ. Having faith in Jesus involve repentance. Ang totoo na pananampalataya kay Jesus Christ, ang totoo na faith kay Jesus Christ ay magkakaroon tayo ng repentance. Ano ba ang repentance, mga kapatid? Yung sabihin mo ba kay Jesus na, Lord, sorry. Enough na ba yun? Kasi ang pag-ask ng sorry kay Lord it's just an apology. Pero kapag may action kang gagawin na mali pala tong ginagawa ko na realize mo na mali yung ginagawa mo. Tapos, iniba mo yung action mo. Imbes na for example sa mag-asawa, yung nag-away itong mag-asawa na to and then yung babae ang may kasalanan tapos na-realize niya na mali pala yung ginawa niya or mali yung ginawa niya sa asawa niya. Ang repentance ay yun yung change of mind and change of heart.
And then, magkakaroon ka ng change of action. So, kailangan mong mag-move. Hindi ka lang nag-sorry sa Kanya. Kailangan mo ding ipakita sa Kanya na ano talaga yung nag-repent ka. Ganun mga kapatid ang repentance. Hindi lang yung magsasorry ka kay God, tapos balik ka ulit. Ayun yung change of mind and change of heart na binago na tayo ng Panginoong Jesus. Amen. So, tayo talaga, yung flesh talaga natin ay ginagawa niya yung mga ayaw ng Panginoon na gagawin. Ganun kasi talaga ang flesh natin kasi wala pa tayo sa sa glorified body. Kaya palagi tayo na nag-ask ng forgiveness kay God sa araw-araw. Tapos yung word of God na siya yung mag-change sa atin talaga ang word of God. Siya yung mag-change ng mga action natin. Amen. So, ayon yung belief that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Yun yung paniniwala sa Panginoong Jesus. And yung life-changing trust in Christ ay yung surrender. Na minsan mga kapatid mahirap mag-surrender tapos yung mga worries natin, mga problems natin sa ating buhay, yung mga hindi pa in-answer ni Lord na mga prayers natin, kailangan nating i-surrender sa Kanya. And minsan yung anong meron tayo ngayon ay makontento tayo, ayun yung pagsasurrender sa Kanya. Kasi ang Panginoon ay hindi talaga tayo makokontento sa mundong ito, kundi kay Jesus lang tayo makokontento. Kahit madami tayong mga pera, madaming mga, nakuha mo lahat ng gusto mo, at pagkatapos ng at the end of the day, mga kapatid, ay hindi pa rin tayo makontento. Doon lang talaga sa presence ng Panginoon tayo makokontento. Kaya tayo ay mag-surrender sa Kanya and ibigay natin ang buhay natin sa Kanya ng buong buo at magkaroon tayo ng genuine faith. Amen. I-shortcut ko na lang to kasi yung oras natin. So, when one acknowledges who Jesus truly is, God incarnate, who died to pay the price for sins and rose again in victory, having faith in Him brings about a genuine relationship with God. Amen. Sa Romans chapter 5, verse 1. Romans. Sa makatuwid, ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, mayroon na tayong kapayapaang dulot ng magandang relasyon natin sa Diyos. Amen. Kapag in-acknowledge natin mga kapatid na who Jesus truly is, na He is God, yun magkakaroon tayo ng righteousness. Hindi dahil sa mga ginawa natin yung pagiging self-righteous, kundi yung righteousness na na-cover ni Jesus sa ating katawan mula ulo hanggang paa. Kaya alalahanin natin lagi na we are righteous. Kapag may mga temptations na dumadating sa ating buhay, alalahanin natin na we are righteous in Christ Jesus. Hindi dahil sa makasalanan tayo kasi kaya ni-insist minsan ng kaaway na tayo ay makasalanan. Tapos yan yung ginawa mong ganyan, wag ka nang babalik kasi na lang isipin ng mga tao sa'yo, di ba? Mga ganon yung ini-input ng kaaway sa atin. But we always remember na tayo ay righteous na. Hindi dahil sa mga kasalanan natin, kundi dahil binago na tayo ng Panginoong Jesus, na siya ay namatay sa cross of Calvary for our sins, we are righteous. Kaya pag nagpre-pray tayo kay God, bold tayo na pupunta sa Kanyang harapan and hindi tayo mahihiya. Amen, mga kapatid, kasi righteous tayo dahil kay Jesus Christ. Kaya yun yung dala-dala natin sa
araw-araw ng ating buhay. Saan man tayo magpunta, yung righteousness ni Jesus Christ ang dala-dala natin. Kaya we can overcome every evil na ating na mararanasan natin or kung pupunta tayo sa mga iba't ibang lugar, mga ganon na madaming mga evilness, ma-overcome natin yun dahil kay Jesus Christ. Ito yun yung transformation and conduct, yung bunga ng pagiging or pagkakaroon ng true faith in Christ Jesus or having faith in Jesus Christ, yung mga conduct natin, yung buhay natin mismo, yung the way tayo na magsalita, yon obedience to Christ teachings, love for God and others, as slowly, babaguhin tayo ng Panginoon. Kasi, di ba, iba-iba naman tayo yung yung the way tayo ibaguhin ng Lord. So, basta patuloy lang tayo na magpalid sa Kanya. Amen. Obedience to Christ's teachings, love for God and others. Etong love for God and others, ito ay mahirap kasi kung hindi dahil sa banal na espiritu, we cannot love the unlovable people. Hindi natin sila mapatawad. Amen. Pero ito yung tinuturo ni God na, 'di ba yung first greatest commandment ay love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And yung sumunod na second greatest commandment ay love your neighbor as you love yourself. So, diba? Napakahirap yung love your neighbor kasi ang neighbor mo ay included yung mga kaaway mo, yung nanakit sa'yo, lahat. Paano mo sila malove? Pero yun yung having true faith in Christ Jesus. Kahit mahirap, kailangan mong patawarin sila, ganun. And ayun yung true or genuine faith in Christ. May testimony ko lang kasi nung nandun kami sa Batanes, tapos si Kitkit, ay si Lou pala yung sa bag niya, yung pambayad nila sa mga organizer. May pera kasi doon na 50,000. Tapos pambayad sana niya ng sa organizer ganun. Tapos nung na magbabayad na siya, tapos na yung kasal, tapos nasa kami sa reception. Tapos kulang ng 18,000 yung pera. Tapos ayun na sinabi niya, doon sa Batanes kasi ay honest yung mga tao doon. Tapos 0% daw yung crime. So, parang yung mga tao doon ay mapagkakatiwalaan mo, mababait. Tapos, sabi nila noon nung nandun kami sa may ceremony na iwan namin yung mga bag namin. Tapos, that time parang may sa heart ko na parang gusto kong kunin yung bag ni Lo. Pero hindi ko alam na may pera doon. Tapos, may narinig ako na nagsabi na may assistant naman siya. May assistant sila na tagahawak ng bag niya. Tapos, so to cut the story short, nawala ngayon. Tapos, so nag-message si Kit sa organizer niya. Tapos sinabi niya yun, gabi na. Sinabi niya na ganito na nawala. Tapos, that night din, so kasi 'di ba ang nandun lang naman kami, tapos yung mga nagme-makeup. Tapos that night nalaman din kung sino yung kumuha, umamin kung sino yung kumuha. Kaya hindi namin nakita na bumalik kasi binalik niya yung pera sa guard. Tapos sabi ko noon na parang naawa pa ako doon sa kumuha kasi syempre hindi niya kilala si Jesus. Kasi kung kilala niya si Jesus, may genuine faith siya, hindi niya kukunin yun. Oo, yun ang pagkaroon ng genuine faith. Tapos, di ba yung ganun na parang hirap na yung kinuha na yung pera mo, tapos may awa ka pa rin sa tao na yun, ipag-pray mo pa rin. Ganun yung genuine faith. And praise God kasi naibalik yung pera. So, meron pa rin siyang konsensya. Binalik niya yung pera. So, praise the Lord. yung assistant niya na nagme-makeup, ganun.
So praise God na napakabuti ng Panginoon kahit yung mga unlovable people, kailangan natin magkaroon ng love sa kanila. Kasi ngayon, mga kapatid, doon sa mga kulungan, di ba, madaming mga naboborn again doon, madaming mga nasisave. Kasi nag-share sila ng word of God doon. Yun yung having faith in Christ Jesus, love your enemies. Yun. So, parang sabi nila, ang hirap naman maging Kristiyano. Hindi naman tayo yung si Jesus naman yun kapag naidamit sa atin yung righteousness ni Jesus Christ, walang mahirap. Kasi magkakaroon tayo ng soft-hearted heart or yung hindi na tatanggalin na ni Lord yung pusong bato na meron sa atin. Kasi ganun tayo eh. Ganun talaga tayo. So, praise the Lord and confidence in prayer, tas yung pagtitiis din, perseverance, kailangan natin na, yung sa faith natin kay Lord, ano man yung mga pagsubok na dumadating, kailangan natin mag-pray, kailangan natin maging patient, na kahit nahirapan ka na, hindi mo dadalhin yun, huwag mong dadalhin. Palaging sinasabi sa akin ni Pastor Arj na huwag mong dadalhin yung problema nila. I-surrender mo kay God. Kasi kapag dinala mo pala yung problema ng isang tao, ikaw na yung mag-worry at lahat-lahat, magkakasala ka sa Panginoon. Kailangan mong ibigay yun kay Lord. At di ba yung, paano mo malalabanan yung ganun? Kasi minsan ang tao yung nagkakaroon ng anxiety, kasi dinadala niya lahat ng problema ng ibang tao, yung kapamilya niya, tapos yung sarili niyang problema. Ayun yung word of God na sinasabi ni Jesus Christ na come unto me, all of you who are weary and having heavy laden. Amen. Yun mga kapatid, mahirap yung ganun, kaya kailangan natin mag-pray kay God ng grace na hindi tayo mag-worry. Amen. Amen. Kasi daduma di ba awanti time tayo. Minsan kasi di kami matno kawanti time min. Kasi sobrang busy tayo dito so ipag-pray tayo isuda. Amen. Pero agkaroon din tayo, agas din tayo kini Lord ti wisdom kasi dagi daduma ka nga depende di conviction kami di heart me ito ikam kasi adda dagi daduma nga grabe ti pa nagkasigas dito. Adi sobrang pa nagkasigas dito sa kapulbul no ka so, depende di conviction ni Lord kanya. Amen. No itatouch na kanigad nga ikam, di ikam iso na, pero mapipilitan lang di heart mo, di ka mag-ikan. Amen. So, for those asking what faith in Jesus truly signifies in daily life, personal relationship, tapos yon yung community, fellowship with other believers. Ito, pagkakaroon ng faith in Christ Jesus, kailangan talaga natin mga kapatid mag-sacrifice to come here in the church o mag-fellowship sa mga kapatiran natin. Yun. Kailangan natin mag-sacrifice kahit busy tayo. Dito sa TFI Apayo, nakita ko din talaga yung unity ninyong lahat na united kayo with each other to glorify Jesus kahit sobrang busy nyo, madami kayong mga ginagawa. Kasi yung pagpapakita mo kasi ng support sa kapatid mo, kahit di mo yan kaano-ano, ay malaking bagay kay Lord at malaking bagay sa Kanya. Mission, sharing with others the hope found in Christ. Yung mission natin na the Great Commission to share the gospel first, to our families, friends, loved ones, neighbors, and to the ends of this earth. Amen. Noong nandun kami sa Benguet, pumunta kami dun sa kapatid ng friend namin sa taga Pangasinan. Nandun siya sa UAE, tapos pinapunta niya kami dun sa kapatid niya sa Baguio kasi yung tita niya
ay may bahay doon sa sa Benguet. So kami doon, nag-share kami ng word of God sa kanila. And praise God kasi nakapunta kami doon kami nila Papa. So pinagpa-pray namin ni Art, sabi nga namin, 'di ba kapag nag-share ka ng word of God, kailangan din i-follow up mo 'yun kasi kailangan tuloy-tuloy dapat. Pero sabi namin at least nakapag-share kami doon ng word of God. Kaya kami dapat din na tayo mahiya na yung pag-pray mo sa kapatid mo na kahit pinag-pray mo lang siya, dapat bold tayo din sa faith natin. Makikita sa atin yung dapat yung tayo mavoka tayo yung sa natin, faith natin kay Lord. Tapos kapag sa like dito, i-follow up din natin sila. Ganon, i-pray natin sila. Amen. Ako ay sa testimony ko lang ay kasi doon sa UAE ay tahimik lang ako. Ako talaga ay mahiyain. Pero by the grace of God ay siguro hindi niyo mahalata pero ako ay mahiyaing tao talaga and dahil sa grace ng Panginoon, dahil sa grace ng Lord, binago ako ng Lord through His Word. And sabi ng mga kaworkan ko doon, kasi hindi ako masyadong nakikipag sa kanila usap ba ganon. Pag pag importante lang. Tapos nung nung nag-Bible study kami kasi yung mga friends ko, tapos naging friend na rin ni Pastor Arj. Tapos doon sa Bible study namin, may nagsabi doon na itong si Kathleen kasi ko siya, yung preceptor ko siya, parang tinuturuan niya ako nung bago ako doon sa company namin. Tapos sabi niya na hindi siya nagsasalita, ganun siya. Kunento niya doon sa testimony. Tapos na-amaze ako kay Lord kasi pala yung nung na ako, 'di ba, nagamit ako sa ganun, tapos magsalita ako. Pero about kay Lord ay madami siyang nasasabi ganun sa yung sinabi niya doon kasi hindi nga talaga ako masyadong nagsasalita kasi minsan di ako makarelate sa mga sinasabi nila. Kaya sinasabi nila minsan na napaka-inosente ko daw. Tapos niloloko nila ako ganun. So, glory to God na akala ko walang impact yung yung faith ko pero madami palang mga nakikita nila yung glory ni God sa akin, yung faith ko kay Jesus Christ, tapos sila din yung ma-influence siyahan din sila. Amen. Kasi sinasabi nila na hindi marunong yan magalit, ganun sila, pero hindi nila alam. Siyempre, pag sa asawa talaga, pag yung sa mga ka-close mo, doon mo pinapakita yung mo, yung kapag ka-close mo yung isang tao, mas mas